Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong YouTuber na si Fisherman Greg at narito tayo muli para sa isang napapanahong prognosis ng pangingisda. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga kondisyon sa pangisdaan para sa ikadalawampung araw ng Enero, 2026 dito sa magandang Pilipinas. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang potensyal, kaya huwag niyong palampasin ang mga tips na ibabahagi ko. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? Sa mga datos na ating nakalap, may mga pagbabago sa panahon na tiyak na makakaapekto sa ating huli. Kaya humanda na dahil baka ito na ang araw ng inyong pinakamalaking huli. Para sa ating mga mangangawil ng saltwater, ang maya-maya o red snapper at ang lapu-lapu or grouper ay magandang puntiryahin ngayong araw. Sa aking karanasan, ang mga isdang ito ay aktibo sa mga bahagi ng dagat na may mga coral reef malapit sa mga bato o sa mga gilid ng mga malalim na kanyon sa ilalim ng tubig. Bakit doon? Ang mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 26 hanggang 29 na degree Celsius ay nagpapanatili sa kanila sa kanilang mga paboritong tirahan, naghahanap ng pagkain, gamitin ang bottom fishing method na may live baits tulad ng hipon o maliit na isda. Kung gumagamit ng spinning, subukan ng mga jig or soft plastics sa kulay puti or pilak, lalo na sa mga oras ng bukang liwayway at dapit hapon. Para naman sa mga nasa freshwater, ang tilapia ay palaging reliable. Mahahanap ninyo sila sa mga tabing ilog, lawa at fish ponds na may maraming damo o halaman sa gilid, lalo na kung saan mayroong mga mabababaw na bahagi. Sa mahinang pag-ulan ngayong araw, maaaring lumabas ang mga tilapia sa mga mas mababaw na bahagi upang maghanap ng pagkain. Gumamit ng simpleng palutang na pangangawil, float fishing, or light bottom fishing. Ang pinakamabisang pain ay uod, tinapay o mais. Kung medyo malabo ang tubig dahil sa ulan, subukan ang pain na may mas matapang na amoy. Ito ay isang maliit na trick na laging gumagana. Ngayon, pag-usapan natin ang bakit sa likod ng ating forecast. Una, ang ating panahon. Sa ikadalawampung araw ng Enero, 2026, asahan natin ang bahagyang pag-ulan sa maghapon at magdamag na may 35% tsansa ng pag-ulan. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 28 degree Celsius na karaniwan naman sa Enero dito sa Pilipinas. Ang halumigmig ay aabot sa 85%. Ang ganitong kondisyon ng bahagyang pag-ulan at mainit na temperatura ay maaaring maging paborable dahil ang kaunting ulan ay nagdadala ng bagong oxygen sa tubig at naghuhugas ng mga insekto at pagkain sa mga ilog at lawa na nagpapagana sa isda. Pagdating sa temperatura ng tubig, ang karaniwang temperatura ng dagat sa Pilipinas ngayong Enero ay nasa 25 hanggang 29 na degree Celsius. Ang ganitong temperatura ay komportable para sa maraming uri ng isda na nagpapanatili sa kanila na aktibo at naghahanap ng pagkain. At ang yugto ng buwan ngayong ikadalawampung araw ng Enero, 2026, tayo ay nasa yugto ng waxing crescent o pailaw na gasuklay. Ito ay 2 hanggang 3 araw lamang pagkatapos ng new moon o bagong buwan na may 3 hanggang 6% iluminasyon. Ayon sa matatandang pamahiin ng mga mangingisda, ang yugtong ito ay isang magandang panahon para mangisda dahil sa pagtaas ng liwanag ng buwan na kadalasang nagpapagana sa aktibidad ng isda at nagpapataas sa daloy ng tubig. Ang moderate tides na kasama nito
ay mas nagpapalakas sa aking paniniwala na magiging maganda ang pangingisda. Sa pangkalahatan, ang aktibidad ng isda ay magiging katamtaman hanggang maganda ngayong Enero. Maraming isda ang aktibo sa ganitong panahon, lalo na ang mga nasa coastal at reef areas. Ang bahagyang pag-ulan at mainit na tubig ay nagbibigay ng tamang balanse para sa kanilang paghahanap ng pagkain. Kaya, mga ka-angler, ang aking pangkalahatang forecast sa kagat ng isda para sa ika-20 araw ng Enero, 2026 ay maganda. Bakit? Dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nagpapanatili sa isda na aktibo kasama ang bahagyang pag-ulan na maaaring magpataas sa kanilang gana. Ang yugto ng waxing crescent ay nagdaragdag din ng positibong epekto sa kanilang aktibidad. Sana ay nakatulong ang ating prognosis ngayong araw. Huwag kalimutang i-like ang video na ito. Mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang tips at i-share sa inyong mga kaibigang mangingisda. Anong mga isda ang plano ninyong hulihin ngayong linggo? Ibahagi sa comment section sa ibaba. At tandaan, mga kaibigan, ni Huling Buntot, ni Kaliskis, kita-kits sa susunod na huli.